So, good morning everyone. I'm going to build my own PC using this simulator. But bago ang lahat, we should apply safety protocol first. Dapat grounded na tayo muna bago natin ilagay yung mga electrical components. Pwede tayong magsuot ng anti-static wrist strap or kung wala naman ay pwede tayong humawak sa bakal ng ating system unit. Then make sure din natin na dry yung ating mga kamay and wala na tayong suot na any kinds of jewelries. So let's proceed. Lagay na agad natin yung kanyang standoff. Dito sa part na to natin ilalagay yung motherboard mamaya. And importante ito para hindi magdikit yung motherboard and yung bakal na kung saan siya ilalagay to avoid short circuit. Then next is ilagay muna natin yung input and output shield. Natin siya dito. Input and output shield naman para hindi makalabas yung EM radiation sa loob ng system unit natin for the sake of other devices. Then proceed na tayo sa motherboard. Yan. Pag ikakabit natin yung motherboard, wag natin siyang hawakan sa chips niya. Hawakan lang natin siya sa gilid. Or pwede tayong humawak dun sa kanyang input and output connectors. And then, sa totoong buhay, hindi ganito kadali yun. Kasi kailangan nga natin siyang i-screws kung saan nakalocate yung mga stand-off kanina. Then, next naman is ilalagay na natin yung kanyang CPU. Ayan. I-slide and itaas na muna natin siya. Then, lagay natin yung CPU. And then, ibaba ulit natin yung CPU holder. Baba and then slide. Then, pagkatapos nyan, ilagay natin yung kanyang thermal paste. Apply lang natin siya sa ibabaw ng CPU. Thermal paste, yan. So, sa CPU part, dapat maging maingat tayo dito kasi ito yung nag-serve as brain ng ating computer. Then, next naman is yung ating CPU cooler. So, in reality, meron siyang 4 clips that we need to press and push lang clockwise for it to be para malak siya and maging stable. Lagyan na rin natin yung ibang fan. Lagyan natin siya dito. Ito para kung di ako nagkakamali para ilabas yung heat sa loob ng system unit natin and ito naman is para magpasok ng fresh air naman or cool air sa ating system unit. Then next na natin is yung RAM. Press muna natin to yung kanyang slot, i-unlock muna natin. So, 4 na slot yun, no? Lagyan na natin lahat para mas mabilis yung ating computer.
Ayan, na-automatic naman na siya ma-lock once na na-press mo na siya ng mabuti sa slot niya. Then next is yung power supply na. Power supply. Ayan. Power supply naman, this is the power source of everything literally everything in our computer. Sa totoong buhay ni-screw din natin to. The same sa hard disk drive. Lagyan natin siya dito. Lagyan natin dalawa. Yan. I-screw din natin yan. Then, sunod na natin yung GPU. Lagyan natin siya sa pinakamalapit sa CPU. Then, after nyan, ilalagay na natin yung mga cable nila or yung mga wirings. Press ko muna itong FN and F1 cabling. So, unahin muna natin yung mga maliliit sa wirings. Unahin muna natin yung EPS 12B EPS 12 volts. Then, alagay na natin yung sa mga CPU fan. Then, siya dito. Fan cable. And then, sa dito. Fan cable. Dito. Pwede tayong yumuko. Ayan. Then, lagay na natin yung malaki which is yung 24 pins ATX. Dito. Then, lagay na natin yung dalawa dito. Which is yung 6 and 8 PCI. 6 and 8 pins PCI. I think yan, 6 and 8. Yan. So, ano natin siya, tignan natin yung likod kasi nandito yung SATA part. Yan. Lagay na natin dito yung SATA power tsaka yung SATA itself. Yan. So, actually mag-work na yan. Kahit ganyan pa lang siya mag-work na yan. Try natin. FNF8. Ayan, gumagana na siya. Pero para mas maganda ilagay natin lahat ng tirang part. So we need to continue ulit natin, then mount. Yan. Tignan natin kung ano pa yung mga hindi nalagay. DVD, program hard disk, CPU, drive cover. Lagyan natin itong drive cover sa harap. And then, since na ano na naman natin siya, na-test naman natin siya na gumagana na siya, pwede nating ilagay yung cover o yung case niya. We have the back panel, and then we have the other panel, which is the side panel. So, yun lang. Yun lang guys. Salamat.